Let's sing, There is Sunshine in My Soul Today. Yeah, the weather is not that shiny, but we have sunshine in our hearts, okay? So let's sing with all our this time we'll all stand up and sing. It is love that makes us happy. Our God is love. It's love that makes us happy. We have it there. This love that makes us happy. Okay. I shall see the king then. I shall see
the King. When the angels sing, I shall see the King someday. In the better land, on the golden strand, and with Him shall ever stay. In His glory, I shall see the King, and forever. And His praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. In the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord once slain, I shall ever reign in the glory land of light. In His glory, I shall see the King, and forever, and His praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King on my tributes meet, and shall look upon His face. The sun shining all around sunbeam, and has kept me by His grace. In His glory, I shall see the King, and forever, endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. Tayo po manigluhod sa ating panalangin. Aming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po inyong tinipon sa bahay-sambahan upang purihin ang iyong mga banal na salita, Lord God. Salamat po na kami po iyong ginabayan sa buong isang linggo na binigyan ng malusog na pangatawan, Lord God. Salamat po sa inyong pagdugon sa aming mga pangailangan sa araw-araw, Lord God. Ganon din, Lord, gabayan niyo po ang mga kapatiran na patungo pa lamang po dito sa inyong bahay-sambahan upang magsamba sa inyo, Lord God. Salamat po. Ito po ang aking samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabbath! Ayan. So, maraming salamat sa ating Panginoon na kung saan tayo ay binigyan ng kalakasan upang makarating tayo dito sa bahay-sambahan upang atin siyang sambahin sa buong araw ng Sabat, mga kapatid. Ang Care Group 1 ang siyang magdadala ng ating Sabbath School program sa umagang ito. Kamusta po kayo? Kamusta po tayo, mga kapatid? Malapit nang magtatapos ang year 2024. May pagbabago po ba? Lizer or ano pa? Ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ang ating pananambahan, kamusta po? May pagbabago po ba? Ang pagbabago po ito ay pababa or pataas? Sa tingin po ninyo, pataas po ba tayo? Tayo po makakasagot niyan sa ating mga sarili, mga kapatid. Pero makikita po natin, di ba, ako kanina sa bahay, pagtanong ko sana kung anong oras na ba, 8:11 na pala. Sabi ko, patay. Wala pa naman akong cellphone na mag-chat sana sa mga kagrupo ko, pero nakigamit ng cellphone ng iba para makachat. Salamat kay Ma'am Mercy na siyang nanguna sa ating pag-aawitan dito. So mga kapatid, time management lang po yan para ating maabot
or ating magampanan yung ating role bilang mananampalataya at tayo ay mayroon po tayong sinusunod na oras na 8:30. Yan po ang first blessing. Hindi ko po yan makakalimutan kasi noon pang bata ako naririnig ko yan. First blessing every Sabbath, 8:30 kasi buong sanlibutan po yan. So sikapin po natin, hindi lang sa bagong taon mga kapatid na tayo ay makapunta sa church ng tama sa oras, na kahit 7:00 pwede po tayong magpunta dito, no? Kaya nga siguro sinasabi ni Pablo na mas mabuti pa daw na kung kaya lang daw na maging mag-isa sa buhay, hindi na mag-asawa. Kasi kung minsan, kapag malaki ang iyong pamilya, ay yun ang dahilan na malilate po tayo dahil sa dami ng dapat mong iisa-alang-alang. Pero kahit pa man mga kapatid, malaki yung ating pamilya kung ating susundin yung time management, makakaya po yan mga kapatid. So dalangin lamang po natin sa Panginoon na sa darating na 2025 ay mas lalo pang umigting yung ating pananampalataya at pataas po mga kapatid, hindi po pababa. Amen po ba? So tayo pinangunahan sa pag-aawitan ni Ma'am Mercy, si Dogin, at ang ating opening song ay I Shall See the King, kanya rin pong pinangunahan. Then sinundan ito ng pambungad na panalangin ni Sister Jomra Palmoni. Then tinitingnan ko kanina, nakadamit ng maayos yung ating three musketeers ba yun? Pero nawala sila. Siguro mamaya na lang natin sila bigyan ng paaawitin natin sila. Bago po natin bago po natin mapanood yung ating special feature para sa ating spotlight, manonood na lang tayo ipa-flash na lang sa TV kasi nawawala po yung ating spotlight mga kapatid. Bago po yon, makinig po muna tayo ng isang awitin na ihandog sa atin ni Sister Anita Aclon. Then, pagkatapos po ng spotlight ay, kung makarating mamaya yung tatlong kabataan natin, sila John, paawitin po muna natin sila bago po yung ating promotional talk na idadala sa atin, ibabahagi sa atin ni Brother Jimmy Salazar. So, atin na pong tawagin si Sister Anita.
The Arctic is a challenging place to live. The winter brings well below freezing temperatures, so cold that you can experience frostbite in as quickly as 5 minutes. The Inupiat people of northern Alaska have lived off this land for centuries. At the northernmost city in the United States, Utqiagvik rests on the shores of the Arctic Ocean. Its landscape is dominated by vast expanses of tundra and ice. The mayor of Utqiagvik describes some common misconceptions of life in the Arctic. Well, there's the igloo thing. Everyone thinks they're in igloos. We're not. Or penguins, that's Antarctica. Despite the beauty of wildlife and displays of the northern lights, there is one very unique challenge: darkness. For 2 months in the winter, the sun never rises. We're definitely dark in the winter months. You feel isolated, even more isolated during that time, and you start to go through this sadness just before the light hits. There unfortunately is a mental health crisis here in Utqiagvik. If you look at the Alaska's rate, suicide rate compared to the national rate, we're 3 times higher than the national rate. And when you get up to the northern region, you're double that number. And so that's why it's been our church's mission to really go out and be able to share the hope that we have in Jesus Christ, but also raise awareness and to break down barriers and taboos when it comes to being able to speak out, talking about their challenges with mental health. An event named Blue Christmas was the way Rachel and the Arctic Mission Adventist Church found to support the community. With the help of other nonprofit organizations and the mayor's office, they arranged a candlelight vigil on the longest winter night of the year. It was an event for people who are grieving or can support people who are grieving to come together and not feel alone, or as a reminder that you're not alone in your grief. During Blue Christmas, the mayor and village elders shared their experiences of loss and grief and how to overcome difficult times together. The event was commemorated by an 8-foot-tall snow sculpture with a special meaning. What you'll see with the sculpture is that there are 8 figures which represent each of the surrounding villages. Each of them are supposed to represent the villages coming together as one and being able to support each other in their grief. Through Blue Christmas, the Adventists have shown love to their community as they believe Jesus would. There's been so many people who have come to me personally and have shared their experience, not only with Blue Christmas, but just with the work that our church is doing within the community. So I think that was probably my favorite part, was just being able to proudly say that I was a part of the Arctic Adventist Church. I would love to be able to work with the Adventist Church in the future for future projects. Despite the challenges of living in the Arctic, Jesus' love shines through the darkness. Even though we live in the coldest of temperatures, you'll find the warmest people here in town. And I think that a lot of the reason why I love being here is because they truly are invested in their peoples. Please pray for the work of the Adventist Church in hard-to-reach areas such as the Arctic. Thank you for your supportive mission around the world. Yun po yung ating spotlight sa umagang ito, mga kapatid. Halos hindi ko masundan yung kinukwento niya, masyadong mabilis. Pero yun pa rin ay isang gawain doon sa ibang bansa. Hindi ko rin po narinig kung anong bansa yun siya. Pero ang atin lang pong isipin, mga kapatid, kung paano tayo makakatulong sa mga lugar na kung saan mahirap silang abutin ng ating mga pabalita, mga kapatid. Sila ay umaasa lamang sa ating tulong, lalo tigit sa ating 13th Sabbath offering. Doon po yun napupunta sa kanila upang makatulong, magpatayo ng church, makatulong sa gawain doon, mga kapatid. So sa umagang ito, ready na ba yung ating tatlong musketeers? Si John, si Tad, at si Roniel. Pwede ba kayong magbigay ng awit? Okay. Bago po natin mapakinggan ang ating promotional talk, ay pakinggan muna natin ang awitin
na ihandog sa atin ng tatlong alanganin teenager or bata, children or teenager. Alanganin po sila. Hello, mic test. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things white and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird can sing. He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things white and wonderful, the Lord God made them all. The rolling mountain, the river running by, sunset and the morning that brighten up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things white and wonderful, the Lord God made them all. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the white fruits in the gardens, He made them everyone. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things white and wonderful, the Lord God made them all. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell. How great is God Almighty, who has made all things well. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things white and wonderful, the Lord God made them all. Good morning everyone. At purihin ang Panginoon sa araw ng Sabat pong ito na tayo po ay muling narito sa kanyang bahay-sambahan upang tayo ay maglingkod, magpuri sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Salamat po sa mga kabataan na naghandog ng awit sa Panginoon sa umaga pong ito. Sa atin pong promotion ay nakapasok na po tayo sa third Sabbath ba? Tama ba mga kapatid? Okay po.
Sa third Sabbath, mga kapatid, ay ang atin pong gagawin ay maghandog, mag-imbes sa Panginoon sa ating mga sarili, sa ating pagsamba, pagpuri, paglilingkod sa Diyos. Ito lang ba, mga kapatid, ang dapat nating i-imbes sa atin pong mahal na Diyos? Marahil po, mga minamahal ko pong mga kapatid, ang mga bagay na ito po ay nasa loob ng ating mga kaisipan. Ano ho? Alam po ninyo, mga minamahal ko pong mga kapatid, tayo pong lahat ay mayroon pong tinatawag na kakayanan. Ano ho? Kakayanan sa ating mga sarili na kung ano ang mga bagay na hindi natin makakayang gawin. Ito ay dapat nating i-imbes sa Panginoon. Ano ho? Halimbawa, mga minamahal ko pong mga kapatid, mayroon po tayong mabibigat na problema sa atin pong mga personal na pananampalataya. Ano po ang dapat nating gawin para ito, mga kapatid, ay mabago? Kaya ba nating baguhin ang ating mga abang sarili? Hindi po natin to kayang baguhin, mga kapatid, dahil tayo po ay laman at tayo ay nabubuhay sa makasalanang mundong ito. Kundi ang lahat ng ito na mga balakid sa ating mga sarili, sa ating paglilingkod sa Diyos, ay dapat po natin itong i-imbes sa Diyos. Ano ho? Dapat po natin itong ialay sa Kanya, itagubilin sa Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Ang sabi po sa aklat ng Roma, ito po ay lagi po natin itong tinatalakay bawat pagdating ng ikatlong Sabat. Roma 12:1, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Ialay ang ating mga sariling katawan na buhay. Hindi tayo kaluluwa, kundi tayo ay mga buhay ngayon na dapat ialay natin sa Diyos ang ating mga sarili sa ating pagsamba. Paano nga ba natin ito iaalay ang ating mga sarili sa pagsamba, pagpuri natin sa Diyos? Pag-ialay natin, mga kapatid, ito po ang sinabi sa talatang 2. At huwag kayong magsiyaon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kapag tayo pala, mga kapatid, ay magsamba, magpuri, iniaalay natin ang ating mga sarili, ang mga bagay na nasa sanlibutan ay alisin natin sa ating mga isipan. Yan. Dapat pala ang ating mga isipan ay nakapokus lamang sa Diyos. Pero kung minsan po, mga kapatid, ito po ay hindi po nangyayari, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Minsan tayo po ay nasa pag-iimbes ng ating mga sarili na inaalay natin sa Diyos sa ikatlong Sabat na ito. Pero yung ating mga ginagawa ay doon tayo nakapokus sa ating mga cellphone, sa ginagawa natin, kung ano ang mga text doon, ano ang mga mahirap po, mga kapatid, ano po, hindi po natin ito dapat na pawalang halaga ang mga bagay na ito. Dahil ito po, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo maging kaaya-aya sa harapan po ng ating mahal na Diyos. Ito po, ang mga talatang ito ay naghahandog sa atin ng pag-aanyaya upang ang ating paglingkod, pagsamba sa tuwing araw ng Sabat ay maging karapat-dapat ang ating mga sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoong Diyos. Pero kung minsan po, mga kapatid, ito po ay binabaliwala po natin. Ano po ba ang dahilan ng atin pong mga ginagawa upang hindi natin ito masunod, mga kapatid, na samantalang kung iisipin po nating mabuti sa ating mga sarili, wala po tayo mga choice sa lugar na ito, sa ibabaw ng bundong ito. Ano ho? Kundi ang nais ng Panginoon
tayong kanyang mga tinubos ay dapat lamang na sa kanya lang tayo magpakanlong, mga kapatid. Hindi sa sanlibutan ito, sabi sa talatang 2. Dahil ang sanlibutan ay nagbabago ng kaisipan ng tao at dinadala tayo doon sa makasalanang mga gawa. Pero ang Diyos po, mga kapatid, ay nagsabi, ihandog ninyo para mapatunayan natin kung ano ang kaya-aya, kalugod-lugod sa mata ng Diyos, ang ating mga sarili sa pagsamba na buhay ang ating katawan, ihahain nating banal. Banal nga ba, mga kapatid, ang ating mga sarili kapag tayo ay nasa loob ng ating bahay-sambahan ng Diyos? Mga minamahal ko pong mga kapatid, pag-isipan po nating mabuti ang mga salitang ito ng Panginoon. Kung ito ba ay angkop sa atin pong paglilingkod, angkop ba ito sa ating pananampalataya, angkop ba ito sa ating sarili na ating iniimbes sa Diyos ang atin pong mga sarili? Pag tayo po, mga kapatid, ay mag-imbis, kulang ba ang perang halimbawa? Mga kapatid, mag-imbis ako ng pera para sa Panginoon dahil ako ay may karamdaman para gumaling ang karamdaman ko. Nangako ako sa Panginoon na sa loob ng 3 buwan, mag-iimbis ako lagi araw-araw, mag-iimbis ako lagi araw-araw. Dapat ba natin itong kulangan, ang araw-araw na pinangako natin sa Panginoon? Hindi dapat, di ba, mga kapatid? Hindi dapat na magkulang tayo sa pagbibigay doon dahil pinangako natin sa Diyos na tayo ay magbibigay ng imbes bawat araw. Di ba? Kailangan magiging kumpleto. Tayo naman, mga kapatid, ngayon, kapag tayo ay narito sa loob ng bahay ng Panginoon, katulad dito sa 2 Sabat na ito, na iniimbis natin ang lahat sa buhay natin sa Diyos, kailangan ba ito na maagawan pa ito ng mga bagay na nasa sanlibutan? Kailangan bang makulangan ang ating mga isipan sa pag-iisip ang mga bagay na wala dito sa loob ng tahanan ng Diyos? Ang atin bang mga puso, ang atin bang mga isipan ay nahahati sa paglilingkod sa Diyos at ang kalahati ay nasa sanlibutan? Hindi po kompleto. Kaya po hindi po tatanggapin ng Panginoon, mga kapatid, ang imbis natin kapag nahahati po ang ating puso. Dahil ang Diyos po ay marunong sumiyasat sa puso ng tao. Nakasulat po yan sa Hebreo 4:12, mga kapatid. Maging sa ating mga pag-iisip, siyasat ng Panginoon ang lahat ng ating mga kaisipan. Kahit tayo nakaupo lang, nakatingin doon sa malayo, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Ano po? Kaya po ang dapat gawin natin, mga kapatid, kapag tayo po ay nag-imbes sa Panginoon, wala po tayong duda at wala pong pag-aalinlangan sa ating mga sarili na ang ating buong kaisipan ay naroon po sa ating Panginoong Hesukristo, na siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at nagtubos sa atin sa kabila ng ating mga kamakasalanang bagay na ating ginagawa. Alam po ninyo, mga kapatid, dadalhin ko po kayo patungkol sa imbes sa mga bagay na ating nararanasan. Nung kami, mga kapatid, ay doon sa ospital, ay magulo ang isip ko. Ang iniisip ko, yung bill namin, kung paano namin mababayaran dahil minsan yung pagkain nga natin, halos kukulangin na, lalo pa kaya doon sa bill namin, mga kapatid. Nakaraang linggo, kaya hindi po kami nakapagsamba. Ano ho? Pero sabi ko sa Panginoon, sa aking pag-upo, pagtayo, ang nasa isip ko, mga kapatid, ang Panginoon ang magsusurvive nito dahil pinangako ng Diyos sa banal na kasulatan na hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kayang mapanagumpayan. Pinangako ito ng Panginoon, mga kapatid, kaya yun ang nasa isip ko at nasa puso ko, mga kapatid. Dumating ang 3 araw, binaba ang bill namin. Ano po? 48,000. Sabi ko, ay, maganda-ganda ang bill natin kasi 48,000. Ano po? Pagkatapos, lumipas ang 3 araw, binaba ang bill namin, 56,000 na. Sabi ko, yan ang maganda. Malaki na ang bill natin. Alam niyo, mga kapatid, tumawag ako sa Bulalo. Sabi ko sa kapatid ko, ibenta mo ang bahay ko dyan ng 100,000 kasama yung tubig. Sige, 100,000 na lang yan, ibenta mo.
Pinanalangin ko sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sabi ko sa aking mga anak, nung dito siya sa lupa, wala siyang tahanan, siya ay nangangaral sa ibang mga lugar, wala siyang arka, wala siyang daong, mga kapatid. Siya ay siging lakad para mangaral ng Ibanghilyo. Gaano pa kaya tayo ngayon na mangangailangan sa mga bagay na ito? Ang Panginoong Hesus nga, kahit bangka, wala. Napakapobre ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao sa lupang ito. Ang sinasakyan niyang daong nila Pedro, nila Juan. Diba mga kapatid? Ang Diyos ay nag-anyong isang alipin upang ang mga taong mahirap sa lupang ito ay lagi ang ating isipang nakatingin lamang sa ating Panginoon. Ano po? Kaya yun, pinanalangin ko. Ang problema mga kapatid, pagtawag sa akin, walang bibili. Kasi mahirap din ang buhay doon mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, yung naglakad ang aking asawa, si Sister Irene, maging si Lane, yung aking manugang na kasama ni Jimmy. Lakad sila, wala silang nasumpungan na magbigay ng tulong mga kapatid. Ang ginawa ko mga kapatid, sabi ko sa aking asawa, tayo bukas ang lalakad. Hihingi tayo ng tulong. Bago ako lumabas, paggising ko, nanalangin ako. Paggising ko ng hating gabi, nanalangin ako sa Panginoon. Paggising ko kinaumagahan, nanalangin ako muli sa Panginoon. Bago ako lumabas ng pinto ng aming kwarto, nanalangin ako sa Panginoon na ang aming nais na maabot o anumang nais namin na masurvive ang aming mga pangangailangan, mga kapatid, ay inimbis ko na sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, wala po akong kakayahan na malutas ito. Ngunit alam ko na ikaw ay mayaman sa langit, kaya ang inyong lingkod at ang inyong mga anak ay hindi mo pababayaan. Alam niyo mga kapatid, lakad kami, hindi pa kami nakapag-almusal. Pumunta kami sa PCSO, binigyan kami ng 5,000. Sabi ko, salamat sa Diyos, nabawasan din kahit paano ng kung sa banga ko ang pakaliskis. Ang total bill namin ay 51. Sabi ko, kunti na lang. Kasi nabawasan na, kasi 56, nabawasan ng 5,000. Ayan. Inimbis ko sa Panginoon ang lahat ng ito, mga kapatid. Nang pumunta kami sa P3D, hiningi namin doon sa sekretary, sa tulong ng Panginoon, sinagot lahat ang bill namin. Paid kami sa Adventist Hospital, mga kapatid, kaya lumabas kami kahapon. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, di ba? Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, lubos ang ating puso na ipagkakaloob natin, inimbis natin sa Panginoon ang lahat ng mga problema natin sa ating mga sarili. Sabi ng Panginoong Diyos sa aklat ng Mateo 11:28, hali kayo na nga papagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at malambot ang aking puso at magaan ang aking pasan. Kapag tayo ay nabigatan sa ating mga sarili, saan po tayo tinuturo ng Panginoon na lumapit? Sa Kanya, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Sabi ko, talagang ang Diyos ay walang sawang nagmamahal sa atin. Sabi ko sa aking mga anak pag uwi namin. Ano po? At alam po ninyo mga kapatid, kapag tayo po ay magkasama o nagkakaisa sa atin pong pananampalataya, napakasaya mga kapatid. Noong dumalaw sila sir doon, sila ma'am, para bagang nagaanan ang aking puso, sabi ko, salamat sa Panginoon na nandito sila sir, nagsuporta, nagmahal, na pinakita nila ang pagkakaisa, mga kapatid. At salamat din sa inyo na nagbigay ng love offering nung nakaraang Sabat. Salamat mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Diyos para marami pa ang mga mahihirap na matulungan natin. Sana po lumago pa at dumami pa ang inyong mga kayamanan sa lupang ito, na ito ay handa nating itulong sa mga taong nangangailangan at higit sa lahat sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ay ating naranasan. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ang sarili natin ay atin po itong inimbis sa Diyos ang lahat ng bagay, wala pong imposible sa Panginoon. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at kailanman ay huwag tayong mag-aalinlangan sa lahat ng ating kahilingan sa Diyos kung nais natin po itong makamtan.
Pero kung nag-aalinlangan tayo, mga minamahal ko pong mga kapatid, nako, wag na lang tayong humiling sa Panginoon kung mayroon po tayong pag-aalinlangan. Sapagkat ang ating mga panalangin ay para itong isang alon na tinutulak ng hangin. Kung saan siya iihip, doon tatakbo ang alon. O, ganun din po ang ating pananampalataya, ganun din po ang ating pong pag-iimbes sa Diyos. Kinakailangan po hindi po ito magkulang, mga kapatid. Dahil kapag bumili ka sa tindahan, kulang ang pera mo, hindi tatanggapin yan. Di ba? Gusto mong bumili ng tinapay. Ang tinapay 20, ang pera mo 18. Hindi tatanggapin yon ng may nagbibinta ng tinapay. Ganon din ang Panginoon. Kapag nag-imbes tayo na kulang ang ating pag-i-imbes sa Kanya, mga kapatid, ang Diyos po nahahabag sa atin dahil tayo po ay nagkukulang. Ano po? Pero sa araw na ito, alam ko po ng puso nyo, ang puso ko, puso nating lahat, ay inimbes na natin sa Diyos. Na anuman ang dumating na mga problema, anuman ang dumating na mga pagsubok sa buhay natin, ito po ay atin pong mapapanagumpayan dahil ang Diyos po ang siyang kasama natin sa atin pong buhay. Kaya sa umaga pong ito, ang maikli pong mga talatang ito, mga kapatid, na dapat ihandog at ialay natin sa Diyos ang ating mga sarili, ang ating mga katawan buhay sa lupang ito, na siya nating karapatang pagsamba at upang tayo ay maging kaya-aya sa Diyos at masumpungan natin ang katuwiran at kabutihan ng Diyos na kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin, ito po ay i-invest natin ang ating mga sarili, buong pag-iisip at buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. I-invest natin ito sa Diyos, mararanasan po natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa umagang ito at hanggang sa marami pang panahong darating sa buhay natin. Sa maatinawa ang pagpapala at kapayapaan ang ating tanggapin mula po sa Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin. Amin mga kapatid, tunay po na tapat ang Panginoon sa atin palagi. Pero how about us mga kapatid? Tayo po ang makakasagot niyan sa ating mga sarili. Tayo ngayon ay dadako sa ating lesson review. Per care group po tayo. Bago po tayo magle-lesson, tayo po ay magkukulik po ng ating mga Sabbath School offering.